sinabihan siya na mayroong clamor para tumakbo ng mayor. Sabi niya, di sige, takbo ako ng mayor. Parang nararamdaman ko kanina na nagka-crash na yung yung mga pangarap ni Migs Nograles. Sa Tuesday, tignan natin kung ano ang ifa-file nitong nitong mag-ama. So kung baka mag-vice mayor nga si Mayor Baste at mag-mayor si Rodrigo Duterte. Sabi, kung tatakbo yan si Kong Marcoleta, sabi niya, ako PDP ako, yan ang partido ko, pero buboto ko yan si Marcoleta, magaling yan. Diretsuhin nila ako, tanungin nila ako, yun ba? Sabihin nila sa akin, tinatanong ko sa kanila, yan ba ang tinatanong, are you asking this? Yun nga. Pero habang nung nagdi-discuss po tayo, nag-umpisa tayo ng diskusyon, ay nagkaroon rin ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ito lang po ay yung mga highlights ng kanyang panayam, kumbaga, sa taong bayan. So, nag-umpisa siya, yun nga pinag-uusapan, ito na ngang election, at in the course of his discussion, binanggit niya na napansin niya na nangungulit yung mga media sa kanya, o tatakbo ka ba? Categorically ayaw niyang tumakbo for Senate. Pero nung sinabihan siya na mayroong clamor para tumakbo ng mayor, sabi niya, di sige, takbo ako ng mayor. Parang nararamdaman ko kanina na nagka-crash na yung yung mga pangarap ni Migs Nograles. Siyempre, katang isip. Gayon pa man, yun yung nasa utak ko kanina nung naririnig ko siya. Eventually, nasabi ni former president na nung tinanong siya, paano, anong mangyari kay Baste? Sabi niya, edi mag-vice mayor siya. So, which means it's possible. But, anawin pang pwedeng mangyari kasi hanggang Tuesday po ang filing ng certificates of candidacy. So, sa Tuesday, tignan natin kung ano ang ifa-file nitong nitong mag-ama. So kung baka mag-vice mayor nga si Mayor Baste at mag-mayor si Rodrigo Duterte. Isa pa ay nabanggit nga yung kunare, yung may pinagkomento siya tungkol dun sa mga insinuations. Well, una, pinakomento siya tungkol dun sa mga ginagawa ng Quadcom. Ang sabi nga niya, abolish na daw niya, sinasabi nga daw niya, sabihan daw niya na abolish na lang daw yung NPI at saka yung PNP dahil Quadcom na lang daw ang mag-imbestiga. Which really underscored itong tendency ng ating Kongreso to undertake to get carried away. Parang masyadong madalas nanonood ng mga crime TV or crime TV series na akala nila sila nag-i-interrogate na tapos parang tuwang-tuwa sila when they get they force an answer out of a resource person. So, yun, isa pa, merong issue, binring up yung issue ng kay Laila de Lima. At ang sabi ng reporter, sabi nitong si former Senator Laila de Lima na she will hold accountable daw everybody who is responsible for her incarceration. And sabi ni Presidente ni former President, di sige, labas yung video, parang ganun. So gusto niya talaga ipaabot na yung video ay ilabas. But he was being facetious, Marami rin kasi siyang mga binabanggit and sometimes mahirap basahin yung kanyang yung kanyang sarcasm. Minsan akala ng iba tunay. So meron siyang komento sa pagpapatakbo meron siyang endorsement ni Congressman Marcoleta. Sabi, kung tatakbo yan si Kong Marcoleta, sabi niya, ako PDP ako, yan ang partido ko, pero buboto ko yan si Marcoleta, magaling yan. So biglang nagkaroon ng endorsement for Kong Marcoleta bilang senador. Parang inadvertent. Nabanggit din yung tungkol kay Colonel Garma
pinapakomento siya doon sa, maraming salamat sa lahat ng nagbibigay sa TikTok. So sinabi magkomento daw tungkol kay Colonel Garma. So sabi niya, what are they insinuating? Tinatanong kung you had a relationship daw with Colonel Garma. Sabi niya, are they asking if I had a sexual relationship with her? Sabi niya, diretso yun na lang. Are they asking if I had sexual relations with her? Tapos he repeated it in the vernacular, binisaya niya, which actually made it sound worse and worse. Sabi niya, diretsoin nila ako, tanungin nila ako, yun ba? Sabihin nila sa akin, tinatanong ko sa kanila, yan ba ang tinatanong, are you asking this? Yun nga. So, tignan natin kung Congress can take the bait. Every so often tinatanong siya, kung imbitahin kayo doon sa sa Quadcom, pupunta ba kayo? Punta ako. But that's also what he said the last time, tapos hindi siya pumunta. Hindi rin naman nakapalagang kongreso sa kanya. And parang pinabayaan na lang siya. Finally, he talks about kung gusto daw nung congressman ng Davao de Oro na maging PDP, ang wala naman kasing pwede siyang mag-change ng party at any time. So kung kunwari meron na siyang certificate of nomination and acceptance from a party, tumakbo siya with another party at lumipat siya sa PDP later on, or makalipat siya sa PDP beforehand, bigyan siya ng CONA, pwede 'yon. Ang hindi 'yon pwede doon sa mga party list. Okay. Sabi ni Jean J, pag matatalinong tanong daw, attorney, pupunta siya. Oo nga pala, sinabi din po niya yun. But they have to ask, intelligent and sensible questions. Grabe, in that one statement, dun sa isang statement na parang napalabas na niya na itong mga kongresista, hindi gaanong katalino magtanong, hindi marunong magtanong, mga gano'n. Ang dami niyang nasabi in that one statement. So, ayun. Gaano po katotoo na disqualified ang Apanaw? Unang-una, hindi po Apanaw, it's Epanaw. Paano ma-disqualify? Kapafile pa lang po nila, at saka, diba, usually accredited na yan bago pa mag-filing ng certificates of candidacy. So, hindi ko po alam kung ganong katotoo yan. Baka meron lang po nagpapalaganap ng maling impormasyon para hindi maboto yung mga tao natin. Diba? Yung mga kakampi natin. So, hindi complete yung document. Sabi ni Ma'am Patty, although nag-file ng COC sina Ka Eric, Attorney Bosantog at Doc Lorraine, mukhang hindi complete yung documents daw na nasubmit para sa party list nila. Well, they have until Tuesday. Diba? Or unless may ruling na ang COMELEC na hindi qualified. Iba po yung disqualified dun sa hindi siya qualified. In other words, hindi tinanggap at all. Kasi ang disqualification, that might come as a result of a complaint and so on. Sometimes though, the COMELEC doesn't even make a distinction. Ganito yun . You can have, yung disqualifications usually are imposed by law. So, you either have, what you have to have is all the qualifications and none of the disqualifications. Okay. Sabi ni Alan Watson, may kulang lang po sa documents, pero sabi naman ni Ka Eric, by tomorrow okay na ako. So yun po, baka naman yung documents evidencing the candidacies. So maliit na bagay yan. That's not a disqualification. Hindi po yung disqualification kasi iba po, ang disqualification is usually by law. You're disqualified by virtue of a civil interdiction. Gawa nga ng kayo ay let's say, convicted for a crime involving moral turpitude. Sabi ni R. Sanchez, convince mo si FPRD na tumakbo kasi solid kami dito sa Asamis. Wow, sino po ako? Alam nyo, kung kaya kong i-convince si FPRD ng anything, I'm that's one of the things that I really would ask him. Yan ay kung kaya niya. Kaso sinasabi niya, for Senate, medyo mahirapan daw siya. Mabigat ng katawan niya, 73 na daw siya.
He's older than that. Pero sige, 73 na lang siya. So, sabi ni Ma'am Teresa Dalumpines, sana post nyo rin po dito sa FB, no data, no view of live talk. I learned from your info. Sige ma'am, we will try. Usually naman, pagka merong mahalaga, pinapost namin, tas nila-live din po namin. Okay. So, yung mga answers niya kanina, they're, kumbaga, unang-una vintage FPRD yan. Hindi niya ba napansin? Ganyan si tatay talaga. And the press con kanina really was parang balitaktakan lang siya. He was talking with the media. Tapos ang pagkakausap nila was very informal. So pagka ganyan ang usapan with FPRD, hindi mo pwedeng tanggapin as gospel truth lahat ng sinasabi niya. Kasi politiko yan. He is shooting the breeze. He's telling you all of these things. Pero either meron siyang pakay or he's really out there to mess with our minds. Anong ibig sabihin nun? Pinugulo niya isip natin. Pero meron siyang mga punto that he wanted people to focus on. So isa nga yun yung baka tumakbo siya ng mayor. Okay? I think that's a good idea for me. Pero sana si Mayor Baste or isa sa kanila will run for the Senate. Mananalo kasi yun madadagdagan yung mga kakampi natin sa Senado. Okay yun. Sabi ni Ma'am Angelita Chismosa, abangan ko if sasagot si De Lima sa hamon ni FPRD, may video daw siya. Si FPRD. Okay. Sabi ni Ma'am Bea, ang fresh ng makeup mo, kakalagay lang. Actually, kaka-retouch lang. Galing ako sa, kaninang hapon po, nag-lecture ako on copyright, tax, libel, labor, and so on, involving artists' rights. Hi, Ma'am Teresa. Lucy Ramirez, sa akin, ma'am, I really like po sana isa kayo sa dapat nasa Senado. We really need you para sa bayan natin. Ma'am, asahan ninyo, sasagot naman ako sa hamon ng kasaysayan at saka sa panawagan ninyo, katulad nga ng ginagawa ni FPRD, di ba? Sabi niya, is there a clamor? If there is a clamor, then he will run. Para sa akin, I understand that there is a clamor, but it is important also that I will be completely ready, both financially, organization-wise, and it will depend on what the survey say. Ayoko rin po na mag-aksaya ng panahon at saka effort ninyo. Para sa akin, mahalaga na tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy yung ating ginagawa. Ngayon, tatakbo kasi sina Doc Lorraine, sina Ka Eric, and so on. Mga kasamahan natin mga yan sa maisog. And since mababawasan yung mga participants sa maisog, kailangan may maiwan, di ba? So, we will have to take it on ourselves to do that. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. Habang sila po ay pinaglalaban tayo dun sa mga kamara o sa iba't ibang mga posisyon sa gobyerno, tayo naman po ang nandito sa labas at pinaglalaban pa rin. So, same cause, different arenas. Okay. Nagpapasalamat po ako sa lahat po na nagbibigay ng gifts dito sa TikTok. Marapit na pong umabot dun sa quota natin. 38 out of 130. Maraming quota. Hindi naman po quota yon, goal lang po siya. So maraming salamat po para dun sa lahat who are helping us achieve today's gift goal. So, Ma'am Victoria, hi. Guillermo says, yan ang Tatay Digong ko, may puso at paninindigan na paisip tuloy ako sa retirement ko, mag-stable sa Davao. Oh, meron na, di ba?